Hey guys, first week of the month na naman. Syempre alam nyo na ang nakasunod yan. Marami na naman magsisil ng mga smartphone ngayon. At pumili na ako ng 4 na smartphone na merong kulang 10k na magiging presyo ngayon. At merong malaking discount pa. Saka isang napakagandang tablet na merong makapakagandang discount. At I think magugustuhan nyo yung mga i-offer ko na to sa inyo ngayon. Unahin ko na dito guys sa pinakamura sa ating list. Itong sa Itel P55. Magandang smartphone na yan. Kung kailangan nyo ng 5G na smartphone, sa napakamurang presyo pa. Dahil magiging kulang 5,000 lang yung magiging presyo niya ngayon. At siguradong mababawasan pa yun pagka may voucher tayo. Naka 6128 yung version na yan guys. Syempre kasama na rin yung pagkakaroon nyo ng magandang performance sa may gaming. Lalong-lalo kung pang Mobile Legends lang. Dahil lang sa Itel P55 is kasing lakas siya ng Tecno Pova 6 Pro 5G na meron 12k na SRP. Pero itong sa Itel guys is nakakulang 5,000 lang yung magiging presyo niya ngayon. Syempre mas maganda sa may display saka sa may design si Tecno. Pero kung 5G lang ang kailangan nyo at yung performance, hindi kayo mabibigo dito kay Itel P55 ngayon. Pangalawa, kung gusto nyo naman guys ang Poco na smartphone para sa may kulang 10,000 lang na magiging presyo niya na meron 12k na SRP, itong si Poco M6 Pro. Magiging kulang 9,000 lang guys yung magiging presyo niya ngayon sa may 8256 na version. At siguradong baka maging around 7,000 pa yan pagka ginamitan nyo ng voucher. Maganda rin ang specs na yan. Dahil meron siyang 6.67 inches na merong AMOLED 120Hz na refresh rate. Saka Helio G99 na ultra na processor. Yan na guys ang pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron 67 watts na charger ngayon. At naka 64 megapixel din siya. Saka 5,000 mAh siya battery. Kaya kung Poco na smartphone guys ang gusto nyo sa may gitong presyo, yung magandang option din guys ang smartphone na yan. Pangatlong smartphone naman nga natin, at kung ayaw nyo kay Poco, itong si Tecno Camon 30. Actually guys, medyo nagkakamukha lang sila ng specs. Dahil para sa may magiging kulang 9,000 na presyo niya ngayon, naka G99 Ultimate naman yung kanyang processor. Kamukha lang yan guys ng Ultra, pangalan lang yung nabago sa kanya. Naka 8256 na version yan. At syempre guys, camera ang focus ng smartphone na yan. Tapos meron pa siyang 70 watts na charger. Naka 6.67 inches AMOLED HyperVision display yan. Tsaka 5,000 mAh siya battery. At naka 1080p resolution. Dual speaker yan with Dolby Atmos. Saka 50 megapixel na main camera. Saka 50 megapixel na front selfie camera. Ang isang problema lang talaga sa mga smartphone ngayon sa mga kulang 10,000 na mga presyo, puro mga naka G99 lang talaga. Yung mga smartphone natin na mabibili sa ganitong presyo ngayon. Dahil itong susunod na smartphone natin, same processor lang to guys ng dalawang smartphone na unang binanggit natin. Dahil naka G99 lang din yung smartphone na to, itong Infinix 034G. At ang main difference ng guys ang smartphone na to compare nga kay Tecno sa kay Poco, naka AMOLED curved display to. Dahil naka flat display lang sila Tecno, saka si Poco. Halos magkakadikit ang specs ng tatlong smartphone yan para sa akin. Dahil pare-parehas na sila na merong AMOLED display. Saka 120Hz sa refresh rate. At matataas na ngayon mga charger nila. Pero mas pinakamababa itong charger ng 030. Dahil naka 45 watts lang siya. At magiging around 8,000 lang yan guys. Mas mura pa compare sa may Note 40 ngayon. Kung pagandahan lang guys ng design, saka ng display, sigurado merong ibubugay itong si Infinix 034G ngayon. Actually guys, magaganda naman na yung mga smartphone na yan. Kung naghahanap nga lang tayo ng pang casual na smartphone, na pang gaming at pang camera. Tapos meron pa mabibilis na charger. Dahil mahihirapan talaga tayo guys sumanap ng ibang smartphone na hindi naka G99 yung processor. Dahil kung gusto natin ng smartphone na mas malakas sa G99, hindi natin yun makukuha sa mga 10,000 pababa ng mga presyo ngayon. At lastly, kung naghanap naman kayo ng tablet na mayroong magandang processor nga na pang gaming, saka syempre magandang display, wala na kayo bang marerecommend sa inyo kung dito si Xiaomi Mi Pad 6. Magugulat sigurado kayo sa magiging presyo ng tablet na yan, dahil medyo mahal siya kung sa may SRP natin mabibili. Dahil nakita ko yung presyo niya, magiging around 12,000 lang yan. Naka Snapdragon 870 yan. Nalam naman yan natin na malakas sa may gaming. At 144Hz na refresh rate. Saka naka quad speaker pa. Siguradong hindi kayo magkakamali sa may tablet na yan. Dahil mas malakas yan compare sa may Poco Pad. At mas magiging mura pa siya compare kay Poco Pad. Ilan lang yan guys sa mga magsisale ng mga smartphone ngayon. Saka mga tablet ngayong July. Abangan nyo lang po. Dahil halos lahat ng mga smartphone ngayon is magsisale ngayong 7/7. Balik na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.